Nagbanta at nambola siya. Noong Hunyo 15, nagpakawala ng isang nakakagulat na balita, ang diktador ng Belarus nakakaiba sa lahat. Hindi ito isang banta. Hindi rin ito isang engranding pahayag tungkol sa tiyak na tagumpay ng Russia sa Ukraine. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, napagtanto ni Lukashenko na ang pagiging aso ni Putin ay hindi maganda para sa isang bansang katabi ng ang Ukraine ng 2026 na maaring biglang magpadala ng misil at drone sa Belarus. Ngayon, matapos ang mga taong pagbabanta at pahayag, ginagawa ni Lukashenko ang hindi inasahan ni Putin. Humihingi siya ng paumanhin at umatras. Ayon sa ulat ng Kyiv Post sa panayam ni Lukashenko sa Al Arabiya, nagbago na ang tono ng diktador ng Belarus at nananawagan na siya ng kapayapaan sa Russia at Ukraine. Tinawag ni Lukashenko na katawa-tawa ang posibilidad na madamay ang Belarus sa digmaan ni Putin. Binigyan diin na may mga ninuno siyang nakalibing sa Ukraine at maraming Belarusian ang may ugnayan sa mga biktima ng ambisyon ni Putin. May mga pamilyang Belarusian na nakatira sa Ukraine at may mga pamilyang Ukrainian na nakatira sa Belarus at sa aming timog. May pinagsamang pamilya na nagpakasal, nagpalaki ng anak at namuhay ng normal, walang hangganan. Ani Lukashenko habang inaalala niya ang mas tahimik na panahon bago magwala si Putin. Pakiramdam namin ay may malakas na pagsisisi sa pagbili at maraming dahilan kung bakit umatras si Lukashenko. Kabaligtaran ng pahayag ni Lukashenko na dating payapa ang Ukraine at Belarus sa mga salitang binibitawan niya mula nang magsimula ang digmaan. Sa mahigit 4 na taon, naging tapat na aso si Lukashenko kay Putin. Inalalayan ang Russia at binansagan ng masasama si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Minsang tinawag pa siyang basura. Bukod sa pananabik sa mas payak na panahon, nagpadala si Lukashenko ng direktang paghingi ng tawad sa Ukraine at sa leader nito. Kung nasaktan si Volodymyr Alexandrovich, humihingi ako ng paumanhin sa kanya, sabi ni Lukashenko, gamit ang gitnang pangalan ng presidente ng Ukraine. Sabi pa niya, tiyak na walang laban magmumula sa Ukraine. Walang aasahang aksyong militar mula sa Belarus, lalo na sa akin. Gayunpaman, nilagyan ni Lukashenko ng kulay ang kanyang paghingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pagsasabing ginawa niya lamang ang mga pahayag na iyon dahil sa mga banta ng Ukraine na kaya siyang patayin kung kinakailangan. Kahit may dahilan, kapansin-pansin pa rin ang pagbabago ng paninindigan ni Lukashenko sa Ukraine. Para maintindihan kung gaano ito kapansin-pansin, balikan natin ang kasaysayan ng digmaan kung saan si Lukashenko ay matagal ng marionette ni Putin. Nagsimula ito noong Pebrero 2022. Hindi umiwas ang Belarus na makisangkot sa digmaan nang nag-iipon pa ng puwersa si Putin. Sinasabi ng Russia na wala silang balak sakupin ng Ukraine o magsagawa ng special military operation na layong pabagsakin ng Ukraine sa ilang araw lang. Naniwala si Lukashenko sa kalokohan. Mukhang kumbinsido si Lukashenko na madali lang sasakupin ni Putin at ng kanyang mga tropa ang Ukraine. Kaya pinayagan ng diktador ng Belarus si Putin na hindi lang maglagay ng mga sundalo sa kanyang teritoryo, kundi gamitin pa ang Belarus bilang isa sa mga pangunahing lugar ng pagsisimula ng buong pananakop. Nung taglamig bago sa lakain ni Putin, mahigit 30,000 sundalong Ruso ang pumasok sa Belarus. Kunyari, para magsanay lang. Ang totoo, naghahanda silang tumawid sa 1,084 na kilometrong hangganan ng Belarus at Ukraine. Noong Pebrero 24, 2022, ginawa nga nila yon. Bagamat mabilis ang unang paglusob ng Russia at muntik nang mahuli si Zelensky sa mga unang oras pa lang, ayon sa mga ulat, iniulat ng The Guardian noong Abril 2022 na malakas ang depensa ng Ukraine. Napaatras ang Russia. Dumagsa ang suporta mula kanluran. Kaya ang bansang inaasahang matatalo ay naging makapangyarihang militar ngayon. Dapat naging babala iyon kay Lukashenko. Ang kabiguang masakop ng Russia, ang mas maliit na bansa, ay dapat nagpaalala na mali ang pagtitiwala niya kay Putin. Nagpatuloy pa rin ang matitinding suporta at salita para sa Russia ng mahigit 4 na taon. Marami talagang nasabi si Lukashenko matapos pabagsakin ng grupong kontra-gobyerno ng Belarus na Bipol ang A-50 AWACS na eroplano ng Russia na nasa Masalysty Masilichi Air Base
noong Pebrero 2023. Dalawang pagsabog ang sumira sa 300 at 50 M na kagamitan ng Russia. Mukhang muling di pinansin ni Lukashenko ang babala. Nagpatuloy si Lukashenko sa pangsuporta kay Putin at sa mga pinagsamang ehersisyong militar sa Russia, kadalasan malapit sa hangganan ng Ukraine, bilang pangpapakita ng banta. Noong Enero 2025, sinabi ni Lukashenko na hindi siya nagsisisi sa pagpapagamit ng Belarus sa Russia para sa paghahanda ng pangsalakay. At inihalin tulad pa si Putin sa kanyang nakatatandang kapatid. Noon, wala pang palatandaan ng 100 at 80 na nakikita natin ngayon. Lalo pang pinatindi ni Lukashenko ang kanyang pahayag noong 2026. Noong Mayo 12, tila nawalan ng katinuan si Lukashenko nang ideklara niyang may mobilisasyon ang Belarus ng piling unit militar para ihanda sa digmaan. Dagdag pa niya, sana sa tulong ng Diyos ay maiwasan ito. Ngunit lahat ng palatandaan ay tila nagtuturo na inihahanda ng diktador ng Belarus ang kanyang bansa para sa isang labanan at iisa lang ang bansang maaring labanan ng Belarus, ang Ukraine. Ginawa ang pahayag matapos ang inspeksyon at pagsasanay na nilahukan ng 6,000 reservists at tauhan. Sa mga pagsasanay, mukhang mas lumapit ang Belarus sa direktang pakikilahok sa digmaan sa Ukraine kaysa dati. Noong Mayo, 21 namataan ng mga truck na may dalang intercontinental ballistic missiles sa kagubatan ng Belarus. Nandun ang mga ito bilang bahagi ng serye ng mga pagsasanay militar na isinagawa sa teritoryo ng bansa kasama ang Russia. Pinanood ni Putin at Lukashenko ang pagsasanay para tiyakin na handa ang mga sundalong Belarusian na maghanda at magpadala ng taktikal na sandatang nuklear kapag iniutos ng Russia. Matapos ang 3 araw ng pagsasanay, parang ibinigay na ni Lukashenko sa Russia ang militar ng Belarus para gawin ang gusto nito. Ngayon, wala pang 1 buwan matapos ang mga pagsasanay, humingi ng paumanhin si Lukashenko kay Zelensky. Sinabi niyang, nasabi niya lang sa galit at hindi patas ang pagtawag kay Zelensky na basura at Nazi. Lalo't lumalaban ito para sa kanyang bansa. Kaya kailangang itanong, bakit umatras at humingi ng paumanhin si Lukashenko? Maaring ituro natin ang iba't ibang dahilan, tulad ng katotohanang noong Mayo 20, inilabas ng New Voice of Ukraine na 80% ng mga Belarusian ay tutol sa ideya na makilahok ang kanilang bansa sa digmaan ni Putin. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa mukha si Lukashenko dahil doon. Habang siya ay nag-init sa utos ni Putin, malinaw na tinatanggihan ng marami sa kanyang mga kababayan ang panawagan sa digmaan na inihahanda ni Lukashenko. Maaring sapat na motibo para kay Lukashenko na kumawala sa kontrol ni Putin ang pagligtas sa sarili niyang kapangyarihan at diktadura. Pero may higit pa ron. Maliban sa pag-iingat sa sarili, may 3 rason kung bakit biglang nagbago ng direksyon si Lukashenko na di inaasahan at nagsanib ang mga ito para pilitin ang diktador ng Belarus na lumuhod sa Ukraine. Paalala lang bago tayo magpatuloy, ito ang The Military Show at ito ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng video. Upang ipakita kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at kung ano ang mga nakakaimpluwensya sa mga desisyon ng mga taong tulad ni Lukashenko. Para makita mo, mag-subscribe ka sa channel. 3 dahilan ito. Una, walang kinalaman sa Ukraine. Tungkol ito sa Russia. Sa panayam, sinabi ni Lukashenko na kahit matigas siya magsalita, alam niyang aasa ang Belarus sa Russia para sa depensa kung mapasok sila sa digmaan sa Ukraine. Alam na natin yan, pero mas mahalaga, alam ni Lukashenko ang tunay na ibig sabihin nito. Hindi maaaring umasa ang Belarus sa Russia na magbibigay ng sapat na tulong para maprotektahan ang teritoryo nito. Ayon kay Lukashenko, hindi dapat sumali sa labanan na magpapahina sa Belarus. At iginiit niyang nasabi na niya ito kay Putin. Paulit-ulit naming sinabi na hindi katanggap-tanggap na kumalat sa Belarus ang digmaan ng Ukraine at Russia. Pinag-usapan namin ito ni Putin, sabi ni Lukashenko. Bihirang sandali ito ng kaliwanagan para sa baliw na diktador ng Belarus. Pero hindi ito biglang revelasyon. Kahit gaano pa kabaliw si Lukashenko, sapat naman ang talino niya para makita na sa mga nakaraang taon, lumitaw kung gaano talaga kahalaga ang sinasabing proteksyon ng Russia
kapag nagkakagipitan. Matagal nang pinalalakas ni Putin ang geopolitical na impluwensya ng Russia at nangangakong puprotektahan ang mga kaalyado. Nagsimulang mabuwag ang pakitang taong yon noong Disyembre 2024 nang bumagsak si Bashar al-Assad at ang kanyang rehimen dahil sa mabilis na pag-aalsa ng mga rebelde. Walang ginawa si Putin para protektahan ang isang taong itinuturing na isa sa kanyang pinakamalalapit na kaalyado at sa katunayan ay nagsimula na rin siyang mainis kay al-Assad dahil sa pagtanggi nitong magbigay ng konsesyon sa mga negosasyon bago pa man ito bumagsak. Noong 2026 nakita ni Lukashenko ang paglala ng kalagayan ng mga lider na kaalyado ng Russia. Si Nicolas Maduro na namuno sa Venezuela at nagpapalakas ng ugnayan sa Russia ay naalis sa pwesto matapos ang isang pagsalakay ng US noong Enero na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto at pagdadala palabas ng bansa. Sa simula ng Operation Epic Fury sa Iran, pinatay ng US si Supreme Leader Ali Khamenei. Sa parehong kaso, gumastos ng malaki ang mga leader sa mga armas ng Russia at nagtiwala kay Putin na ipagtatanggol sila kung may banta. Pero gaya ng kay al-Assad, kaunti lang ang ginawa ng Russia bukod sa mahina nitong pagkondena habang nawala ang suportang inaasahan. Noong Abril, nakita ni Lukashenko na umatras ang Africa Corps ng Russia sa mahalagang lugar sa Mali, na muling nagpapakita ng kababawan ng mga pangako ni Putin ng proteksyon kapag sinusubok na. Ni Lukashenko ay hindi maaring baliwalain ang malinaw na mensaheng ito, kahit pinamumunuan niya ang isang bansang direktang konektado sa Russia. Kung magsimula ng gulo ang Belarus laban sa Ukraine, hindi tutulong ang Russia. At alam yon ni Lukashenko. Kaya niya sinabing mahina ang Belarus. Nakita niya ang pagbagsak ng mga rehimen habang walang aksyon si Putin. At matagal na rin niyang napapansin ang paulit-ulit na kabiguan ng depensa ng Russia laban sa mga drone at misil ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Karaniwan sa mga Ruso ang magbigay ng pangako pero kulang sa proteksyon. Nasira na ang kredibilidad ni Putin dahil sa sarili niyang gawa. Ang mga bansang tulad ng Nicaragua, Cuba at ilang maliliit na bansa sa Africa na nakita ang nangyari sa Mali at dating maaaring maimpluwensyahan ng Russia ay ngayon ay nag-aalangan ng magtiwala dito, lalo na't inuuna ni Putin ang sarili niya. Posibleng tinatanong din ni Lukashenko ang sarili niya ng parehong tanong ng mga bansang iyon. Kahit huli na para sa kanya na umiwas sa pagtaya lahat sa Russia, unti-unti na niyang binabawi ang mga inilagak niya roon dahil alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ng Russia na suportahan ng Belarus sa laban. Walang sinuman ang makapagtitiwala sa Russia na susuportahan ng Belarus sa laban. Balikan natin ang usapan sa vulnerabilidad ng Belarus. Higit pa ang ibig sabihin ng pahayag na yan, hindi lang tungkol sa imposibilidad na maprotektahan ng Russia ang Belarus. Ipinapakita rin dito ang ikalawang dahilan kung bakit humihingi ng paumanhin si Lukashenko at binabawi ang dati niyang kayabangan sa digmaan. Alam ng diktador ng Belarus na kayang tamaan ng Ukraine ang kanilang teritoryo anumang oras at wala siyang magawa. Kaya target lang ang tinatamaan nila, hindi ang harapan. Tinataman ng mga Ukrainyano gamit ang drone ang mga sibilyan, makasaysayan at kultural na monumento, oil refinery, pabrika at iba-ibang bahagi ng Russia hanggang Urals. Ganyan ang digmaan ngayon, sabi ni Lukashenko sa panayam niya. Balikan muna natin bago talakayin ang ibig sabihin. Mga sibilyan, Lukashenko, kung may gumagawa niyan, Russia yon, alam mo yan? Ayon sa tanggapan ng United Nations High Commissioner for Human Rights, 16,126 na sibilyang Ukrainian ang kumpirmadong namatay dahil sa mga pag-atake ng Russia at may karagdagang 46,570 na nasugatan hanggang Mayo 31. Hunyo 15, habang humingi ng paumanhin si Lukashenko, isang pag-atake ng Russia ang pumatay sa 11 katao. Ang Russia ang tumatarget sa mga sibilyan, hindi Ukraine. Gayunpaman, ang pinakapunto ng mensahe ni Lukashenko ay na-develop ng Ukraine ang isang kakayahan na malamang ay tiniyak sa kanya ni Putin na hindi kailanman magkakaroon. Malalalim ang pag-atake ng Ukraine, lalo na sa 2026 habang pinapanood ng diktador ng Belarus ang sunod-sunod na pagsunog ng mga target sa Russia. Ang mga numero ang nagsasabi ng kwento. Noong Mayo,
Naitala ng Ukraine ang pinakamalalang buwan ng pag-atake sa 2026, tinamaan ang 18 pasilidad ng langis at gas sa Russia gamit ang mga drone at missile, pati iba pang target. Sabi ng The Economist, maaring makumpleto ng Ukraine ang 800 pag-atake sa Russia bago matapos ang taon kung mapapanatili ang kasalukuyang bilis na yung 2026. Kapag sinabi ni Lukashenko na mahina ang Belarus, ang ibig niyang sabihin ay wala talagang magagawa ang bansa para pigilan ang mga pag-atake mula sa himpapawid ng Ukraine. At ang mga pag-ataking iyon ay maaaring dumating ng sunod-sunod at mabilis. Katabi ng Ukraine ang Belarus, kaya madali itong tamaan. At sa sukat na 200 at 7,500, 75 na kilometro kwadrado, mas maliit din ang Belarus na target kumpara sa Rusya. Magkakalapit ang mahahalagang kagamitan at pasilidad pang industriya nito, hindi kalat-kalat tulad sa Russia. Kung pipiliin ng Ukraine na umatake, napakaraming pagpipiliang target at hindi talaga kayang pigilan ng Belarus ang pag-atake. Napaka-vulnerable ng Belarus sa militar dahil lantad sila sa puwersa ng Ukraine. Tila hawak sila sa palad ng kalaban. Nauunawaan naming tiyak na atakehin ang aming pangunahing pasilidad sa buhay, industriya at lohistika, ayon kay Lukashenko. At tama siya. Alam ng Ukraine ang kahinaan ng militar ng Belarus. At wala ring mapapala si Lukashenko kung tutuparin niya ang mga matitigas niyang salita. Kaya kabaligtaran ng ginagawa niya ngayon, nagmamakaawa siya ng kapatawaran sa pag-asang hindi niya kailanman makikita ang mga drone ng Ukraine na lumilipad papunta sa mga pasilidad ng enerhiya ng isang bansang kumikita ng halos $2 bilyong kada taon mula sa pagbebenta ng mga produktong pinunglangis o pagiging tagapamagitan sa bentahan ng langis at gas ng Russia. Narito na ang huling dahilan ng biglang pagbaligtad ni Lukashenko. At muli, ito ay pinahiwatig sa isa sa mga sipi na ibinahagi natin. Nakita ni Lukashenko na mahina ang Belarus laban sa Ukraine sa himpapawid. Ngunit ang pagkakalantad na yon ay umaabot sa bawat aspeto ng militar ng Belarus. Ang simpleng katotohanan ay ang isang maliit na bansa tulad ng Belarus ay hindi talaga may kukumpara sa lakas ng Ukraine. At pinalalala pa ito ng problema sa proteksyon ng Russia na nabanggit na natin kanina. Suriin natin ang numero. Noong Mayo, 20 matapos magbanta, si Lukashenko ng mobilisasyon, iniulat ng New Voice of Ukraine ang sinabi ni Roman Bezmyatsny, miyembro ng parlamento ng Ukraine. Ibinunyag niya na ang Belarus ay may hukbong may sapilitang serbisyo militar na humigit kumulang 46,000 sundalo, ngunit may napakalaking kakulangan sa bala at kagamitan, lalo na sa mga nakabaluting sasakyang susuporta sana sa hukbong iyon. Ayon kay Bezmyatsny, kinuha ng Russia ang halos lahat ng inventaryo ng Belarus, kaya halos wala na itong depensa. May supply man ng hukbo, umaabot na sa mahigit 30,000 kada buwan ang mga kaswalting dulot ng Ukraine sa hukbo ng Russia. 2/3 ng militar ng Belarus ay nawala sa loob ng isang buwan, at baka hindi na umabot ang natitira sa susunod na buwan. Walang maipanghahawakang kalamangan ang Belarus laban sa Ukraine sa usaping militar, maliban kung maglagay ng Russia ng nuklear na armas doon. Ang Ukraine ay may 900,000 aktibong tauhan sa kanilang hanay at 4 na milyong reservist ayon sa Global Firepower. Gumagastos ang Ukraine ng $45 bilyong bawat taon sa depensa, 45 beses na mas malaki kaysa sa Belarus. Nadoble ng Ukraine ang bilang ng kanilang mga eroplano at mas marami silang karanasan sa pagpapalipad ng mga ito. Pati na rin ang doble ang bilang ng mga tangke at halos 40,000 karagdagang nakabaluting sasakyan. Mayroon pang milyon-milyong FPV drones at 10,000 long-range at mid-range strike drones. Ang hukbong bakal na ito ay walang katulad sa anumang hinarap ng Belarus sa buong kasaysayan nito, at kaya nitong tapusin kaagad ang anumang labang sisimulan ni Lukashenko. Kung isa sa alang-alang mo ang tatlong issue, maiintindihan mong kaya umatras at yumuko sa Ukraine ang isa sa mga paboritong puppet ni Putin. Malapit na sa atin ang digmaan. Ayaw namin ito dahil maaari rin kaming magdusa tulad ng mga Ukrainian at Russian, sabi ni Lukashenko sa pagtatapos ng panayam. Dagdag pa niya, at palagi akong naniniwala na dapat tapusin ang sigalot na ito at magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga naglalabang panig. Hindi ka naman lagi naniwala dyan, Lukashenko. Hindi mo sana sinuportahan si Putin ng ganun katagal at ng ganun kalantaran kung totoo yan. Ngayon,
Mukhang napansin na ni Lukashenko na maliit lang siyang isda laban sa higanteng Ukranyano. Walang pag-asa ang laban. Mabubura ang Belarus sa mapa. O kasi 80% ng tao ay tutol sa pakikilahok sa digmaan. Kaya tatanggi silang lumaban. Baka umatras si Lukashenko dahil sa matinding takot. Gayunpaman, may nagawa pa rin at mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Ang papet ni Putin ay kakaputol lang ng isang tali. Maaring may sumunod pa sa mga susunod na buwan. Parang ito'y sandali ng kaliwanagan pagkatapos ng kabaliwan. Kamakailan, tila pinipilit ang Ukraine maghanda sa digmaan kontra Belarus dahil sa mga pahayag ni Lukashenko tungkol sa mobilisasyon. Sinuri namin ang mga pahayag na yon at kung ano ang maaring ibig sabihin nun. Kaya panuurin ninyo ang aming video para malaman pa ang iba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang aming mga komentaryo tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.